Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Diyos, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, muli, Thursday morning here in Winnipeg, Manitoba, sa Pilipinas po ay ganap ng alas 8:34 ng gabi. Marahil ang iba ay nasa panahon na po ng pagpapahinga. Akin lang pong pakiusap na if you are into this channel right now, bigyan nyo ng pagkakataon ang mensahe ng salita ng Diyos bilang paalala ngayon pong gabing ito. Ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan pong Study the Word of God, 2 Timothy 3:10-17. Hindi po lingid sa inyo mga kapatid ang mga naglalabasang viral videos ngayon ng mga iba't ibang katuruan sa social media. Ang very alarming ay ang mga taong nagpapalabas nito ay mga ma-influensya sa Pilipinas. Sila po yung mga sikat, sila po yung malalaking ministries, sila po yung may mga bosses, mga influencers, at marami po ang naniniwala sa kanilang mga itinuturo. And because of this, ay marami po ang nadadaya. Kahapon po ay tinalakay ng inyong lingkod ang subject about false prophet and false teachers. At kung hindi po nyo napakinggan yun, pwede nyo naman balikan yun sa ating YouTube channel, sa Tinig ng Pag-asa YouTube account, at dito po sa Facebook account ng inyong lingkod. At i-reinforce po natin ang pag-aaral na yun kahapon sa pagbibigay ng ilang mga pagpapayo kung papaano magiging matibay sa atin pong mga paninindigan, sa ating mga pananampalataya upang hindi tayo madala ng wave ng mga maling katuruang ito. Naglipa na ito mga kapatid. Ito naman po ay paalala ni Apostol Pablo na darating talaga yung panahong mapanganib. Ito yung mga panahon na kung saan ang mga tao ay paniniwalaan kung ano gustong paniwalaan, at ang mga tao ay iiwanan yung mga tradisyonal at yung mga orthodox teachings at maniniwala sa mga myth, maniniwala sa mga hindi naman biblical, at paniniwalaan yung mga extra biblical revelations, maniniwala sa mga pangitain at sa mga kung ano-ano pa. At ito po mga kapatid yung panahon na yon. Kaya papaano ang isang mananampalataya ay mapapatibay ng bagay na ito? Sa pag-aaral natin ngayong araw, makikita po natin ang isang pagpapayo ng isang matandang pastor. When I speak of the word matanda, hindi naman nangangahulugang sa edad ito, kung hindi yung kanyang maturity bilang pastor. At ang kanyang pinapaalahanan dito, hindi lang ang mga mananampalataya sa Epeso, kundi maging ang isang batang pastor. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy. Pupuntahan na po natin yung chapter 3, bagamat we are in a series right now sa Winnipeg, Unida. Nagsiseries po kami ngayon sa 1 Timothy po namin sinimulan, at nasa chapter 2 pa lang po kami. Pero lulundag po ako at dito sa Tinig ng Pag-asa ay pupuntahan ko po yung 2 Timothy chapter 3 sapagkat nakita ko po rito ang isang magandang foundation for good Christian living. A good foundation for a believer to grow more in his faith and to fully trust God sa kanyang pananampalataya. At paano po ito gagawin? Titingnan po natin ang payo ni Pablo kay Timoteo. We're going to see how God works through fellow believers and faithful Bible exposition to accomplish His purposes in life. Actually, 2 points lang ang bibigay ko ngayon, pero mahalaga po ang 2 points na ito. Let us go and dive into the verses right now. 2 Timothy chapter 3. Ganito po ang sinasabi ni Pablo. You, referring to Timothy, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. My persecution and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me.
Indeed, all who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Sa dulong bahagi sa verse 17 ay ang pinaka-summary kung bakit dapat gawin ang mga sinasabi ni Pablo. At ito po ang sabi niya, upang ang tao ng Diyos, that the man of God may be complete. The man of God may be equipped for every good work. So, ipinakikita ni Pablo rito na darating yung panahon ng ang tao ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, ang mananampalataya, ay darating doon sa punto na magiging equipped for doing the good work. But the thing is, how can we be complete? How can we be equipped in doing the good work? At yan po ang tinalakay ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, beginning verse 10 hanggang 17. At ito po yung ating pagtutuunan ng pansin ngayon pong araw na ito. So bear with me, ang main idea ng ating pag-aaral, to stand strong, make sure you are being discipled by fellow believers and by faithful Bible expositions. This is the 2 points. Ito yung 2 punto na bibigyan natin ng diin. Ito yung main idea natin. Upang manatiling matibay, masiguro nating tayo lalago, at ma-equip in order to do good works, meron 2 bagay tayong dapat gawin. At yan po ang ating main idea. Ano yung unang bagay na dapat gawin? Ang sabi po ng talata, we need to be discipled by fellow believers. That is the first main thing that we need to do. In order to grow, in order to be matured, in order to be complete, in order to be equipped in doing good works. Upang hindi madaya ng mga wave ng mga bagong teaching. Upang hindi mabola ng mga mambobola ng relihiyon. Upang hindi ma-scam ng mga scammers ng pananampalataya na naglipana ngayon sa social media. It is very important na tayo po ay madisipulo. Madisipulo po tayo ng kapwa natin mananampalataya, at importante po ang bagay na ito. Minsan po napapahamak yung mga tao kasi ang pakiramdam nila, alam na nila lahat eh. Nakapagbasa lang ng ilang bahagi ng Biblia, ang pakiramdam nila, kaya na nila, alam na nila. Yung iba nga, nagpastor na, nagbasa lang ng konti, naging pastor na, naging lingkod na ng Diyos, nagmisyonero na, nagtayo na ng sariling Bible study, nagkaroon na ng sariling small group. So, ganito po ang nangyayari. Pero ang paalala po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, teka, magdahan-dahan tayo. Kailangan kang madisipulo. Timothy had a mentor. Timothy had a ministry mentor who discipled him. At ito po ipinakikita sa relationship between Paul and Timothy. He served Paul as an associate for several years. Timothy became the pastor of the church at Ephesus, and as Paul neared the end of his life, he longed for Timothy to stand firm in his faith no matter how much suffering he experienced. Bilang partner sa ministry, ito yung desire ng mentor, ito yung desire ng may edad ng si Apostol Pablo, na itong kanyang mentee, yung kanyang tinuruan, yung kanyang ministry partner, yung kanyang nakatuwang sa ministry, manatiling matibay. Timothy had become a devoted and dedicated disciple. And one commentator writes, the best kind of Christianity is not only taught, but it is also caught when we see it lived out in other people. That is the kind of Christianity. Yung Kristyanismo na hindi mo lang natutunan, kundi ipinamuhay mo. At kung ano yung nakita mo, ginawa mo. Yan yung tinatawag sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo,
na yung mga bagay na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming mga saksi, ay ituro mo rin naman sa mga lalaking mapagkakatiwalaang magturo din naman sa iba. So, here, we see that Timothy became a devoted, dedicated follower of the Apostle Paul. So, Paul celebrated 7 qualities in Timothy. Ano yun? 2 Timothy 3:10, sabi po niyan, "You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, my faith, my patience, my love, and endurance." 7 qualities na kung saan ay ipinagdiriwang ni Apostol Pablo na nakuha ng kanyang mentee. At dito po, inisa-isa natin yan. Ano po? Nakuha po ni Timothy kay Apostol Pablo ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, ako naniniwala kapag ang kulto nag-disciple, yung disciple na kulto gagawin din kung ano yung natutunan niya sa kanyang pastor na kulto. Kaya no wonder, yung Rolando Garcia ngayon na sikat sa social media, saan ba niya nakakuha yung teaching na yun? Kay Ed Lapis. Si Ed Lapis na sikat, si Ed Lapis na sinusundan ng marami, si Ed Lapis na hinahangaan ng mga OFWs natin, at kayo na mga nasa Christian denomination, evangelical movement, bilib na bilib kayo, pero hindi nyo alam sa likod nun, ang itinuturo nito ay heresy. O ngayon, naglilitawan na. Pero mga kapatid, hindi bago yan. May teaching na si Ed Lapis niya, napakatagal na, nasa YouTube, hindi niya binubura kasi yun talagang stand nila. Na si El Elyon, yung El Elyon ay hindi si Yahweh. Yung si El Elyon, yun ang kaaway ng Diyos. Yung si El Elyon na sinasabi sa Bible na Diyos ng mga Israelita, hindi si Yahweh. Can you imagine how distorting that teaching? Na yung Yahweh, na Diyos talaga, at yung binabanggit sa Genesis, sa Book of Deuteronomy, na nagpalaya sa bansang Israel, ay hindi si Yahweh, kundi si El Elyon. At siya yung gumawa ng batas. Siya yung nagbigay ng law kay Moses. At yung law na ibinigay ni El Elyon kay Moses ay palpak na law, walang makakasunod. At yung tunay na anak ng Diyos ay si Jesus, siya ang anak ni Yahweh, hindi ni El Elyon. Mga kapatid. At itong Rolando Garcia na ito, alipores yan, alagad yan, disciple yan ni Ed Lapis. Alam niyo po ba yon? Hindi. Pero ngayon, naglilitawan na, nililitaw na kulay, sino-social media na nila. Ngayon nyo na pag-isip-isip. Palpak pala itong si Ed Lapis. Mga kapatid, matagal na. Noon pa, kaya lagi kong binabanggit yan dito sa Tinig ng Pag-asa, pero lagi kayong galit. Lagi kayong mapanghusga, sinasabi nyo sa akin, wala nang matinong relihiyon sa akin, lahat na binabanatan ko. Opo, si Kibuloy, si Almeda, si Soriano, Iglesia ni Cristo, mga Pentecostal, si Oriel Balano, wala pong matino sa akin dyan, kasi po hindi po talaga matino ang teaching niyang mga yan. Di ko na magaling, Pastor Ruel, bahala na ho kayong humatol, bahala na kayong humusga, pero ngayon nakikita nyo sa social media, naglilitawan na ang mga teaching nila. It's up to you. Kasi it is you who will choose your follower. It is you who will choose whom you would like to follow. Or rather, you cannot choose your follower. You can choose whom you would like to follow. Malaya kayo doon. Kung saan sa tingin ninyo kayo matututo, kung saan sa tingin nyo kayo lalago, at kung saan kayo sa tingin nyo dadalhin to be equipped in doing the ministry just like what the Apostle Paul said, yun ang sundan nyo. Pero mag-iingat po kayo. Kasi po yung kulto, kapag sinundan nyo, mahahawa rin kayo dyan katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. At sabi ni Pablo kay Timothy, nagsisineselebrate niya yung mga qualities na ito na natutunan ni Timoteo. Teaching. This is where we get the word doctrine. Ito yung sinasabi sa Matthew 28:19-20 na hindi lang sila pangangaralan, hindi lang sila babautismuhan, kung hindi tuturuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa iyo. That is doctrine, which refers to a body of truth.
Ito yung binabanggit sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, "For the time is coming when people will not endure doctrine." People will not endure sound teaching. Ayaw na nila niyan. Ayaw nila ng pag-aaral. Ayaw na nila ng bubuksan ng Biblia. Iisa-isahin ng konteksto. Pag-aaralan ng talata. Ayaw na nila yan. At ang gusto nila ngayon, mga kwentong barbero. Mga kwentong wala sa Biblia. Kaninang umaga, pagbukas ko ng social media, merong isang pastor akong na-encounter. Nigerian pastor. Lalo kang matatawa. Kasi daw ang Genesis hindi nag-start sa Genesis chapter 1 verse 1. Nagsimula na ito sa Genesis 0. Saan mo naman mahagilap yun? Pero mukhang okay. Kasi sabi niya, Genesis chapter 1 verse 1 says, "In the beginning, God created." So, ang question niya, saan naman nagsimula ang Diyos? So, God has no beginning, wala siyang simula, wala siyang wakas, mukhang maganda, di po ba? But He didn't start in Genesis chapter 1 verse 1. Mukhang okay naman. Pero dinagdagan niya ng Genesis 0. In the beginning, sabi niya, Genesis 0, nandun na ang Diyos existing. Mukhang tama naman. Pero hindi mo na kailangan sabihin na meron Genesis 0, for there is none. Tapos, eto yung heretic. Ang sabi niya, kaya ang Diyos, hindi mo dapat kulungin sa Bible. He is beyond Genesis chapter 1 verse 1. He is beyond Genesis to Revelation. Ang gusto niyang palabasin, meron pang extra revelation ang Diyos kesa sa Scripture. O di hindi na sola Scriptura. Ibig sabihin, meron pang extra revelation sa panag-inip, sa propesiya ng mga pastor at propeta ngayon, at kung ano-ano pang extra revelations. Nakuha niyo po how dangerous those kind of a teaching? At ito, magugulat kayo. Yung yung bunga ng halaman sa gitna ng Eden. Hindi daw halaman. Wala daw puno. Sex daw yun. Can you imagine that? So, sabi ni Pablo rito, nagpapasalamat ako, Timothy, kasi tinanggap mo. Sabi diyan, you however know all about. You are knowledgeable about what? My teaching. Pero hindi lang yon, mga kapatid, sabi ni Paul, hindi lang yung teaching ko, kundi yung aking conduct. Timothy not only heard what Paul preached, he also watched how he lived. Binantayan niya si Paul. Tiningnan niya paano mamuhay si Pablo. Tiningnan niya yung lifestyle nito. Tiningnan niya kung ito ba'y materyoso, ito ba'y mukhang pera, ito ba'y negosyante. Tiningnan niya kung devoted ba talaga sa scripture ito. Ang importante ba talaga sa kanya ay pangangaral ng ebanghelyo o ginagamit lang ang ebanghelyo para sa sariling pakinabang. Conduct ang tawag doon. And good old Timothy followed the conduct of the old apostles. Timothy not only heard Paul, he also watched how he lived. Sa panahon natin ngayon, napakabulag na ng mga tao eh. No, basta nagtuturo, tanggap ng tanggap yung mga turo. Hindi tinitingnan kung ipinamumuhay ba ng mga pastor na nagsasalita yung kanilang mga itinuturo. Tuturuan kayo magtiis. Tuturuan kayo magsakripisyo. E tanong, sila ba nagtitiis? Sila ba nagsasakripisyo? Tuturuan kayong manampalataya na sa persecution, sa panahon ng sufferings, ay magtiwala sa Diyos. Sila ba ay nagtitiis? Sila ba ay nagsasakripisyo? Nakakapangilabot, mga kapatid. Pero you will no longer see this among many pastors of today. Pera-pera na lang ang usapan. Kung sino malaking magbigay, kung sino yung nag-aabot ng malaking love gift, yun ang pinaglilingkuran. Yun ang inaamo. Yun ang sinusuyo sa loob ng simbahan. Those are conduct of many pastors of today. Pero si Timothy, hindi lang niya tiningnan yung turo, tiningnan niya ang buhay ni Pablo. At ito ang sinasabi ni Pablo, I know, that you know all about my teaching and my conduct. Third, my aim in life. My purpose. You know my purpose.
And this phrase can be defined as purpose, plan, and design. Timothy followed Paul's teaching. Timothy followed his conduct. And he knew what motivated him to do those things. Alam ni Timoteo yung aim ni Pablo. At alam din ni Timothy yung kanyang faith. Paul's faith sustained him when things got tough. At itong pananampalatayang ito'y buhay na patotoo, hindi lang kay Timoteo, kundi maging sa ibang mga sinulatang epistle ni Pablo. At siya po ang nagtuturo talaga ng malinaw na malinaw sa Book of Romans that we have been justified by faith alone. Tapos sa panlima, tinuro din ni Pablo yung kanyang patience. At ang sabi niya, nagpapasalamat ako dahil alam mo ang aking patience. Paul demonstrated forbearance and long-suffering, which is something he need more of. Dahil hindi madali ang ministeryo, hindi madali ang magpastor. Kaya ang sabi ni Pablo, kumpiyansa ako, magiging matagumpay ka kasi natutunan mo ang aking pasensya. At palima, love. Natutunan ni Timothy yung love ni Paul. Paul was able to continue loving people as we see sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Ano sabi ron? The aim of our charge is love that issues from a pure heart. At pampito, yung steadfastness ni Apostol Pablo. This has the idea of bearing up and enduring when it would be easier to quit. Yung pananatiling matibay sa kabila ng mga persecutions, ng hirap, ay nagpatuloy itong si Apostol Pablo. No po? So, ito po yung mga celebration in the heart of the Apostle Paul. 7 qualities na nakita niya kay Timothy na natutunan sa kanya. Now, let us proceed to verse 11. Sa verse 11, the Apostle Paul points to the excruciating suffering he endured. Sabi niya sa verse 11, persecution, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. Bakit galing sa verse 10, kung saan kino-comment niya si Timothy sa mga bagay na natutunan sa kanya, biglang-bigla ipinasok ni Pablo yung persecution na naranasan niya. Sabi niya dyan, my persecutions, yung kanyang karanasan. The word persecution has the idea of being put to flight because of a hostile pursuit. Yung persecution na ito ay yung hirap na pwedeng magtulak sa iyo para tumakas at iwanan yung ministeryo. Pero si Paul, ang sabi niya, sa kabila ng mga persecutions na ito, ginawa niyang literal, sinabi niya yung karanasan at binanggit niya yung lugar kung saan niya ito naranasan. Ay hindi siya bumigay. Bakit? Kasi ang Diyos ang tumulong sa kanya doon. At binabanggit ito ni Pablo kay Timoteo dahil sinasabi niya, mararanasan mo rin ito. Walang lingkod ng Diyos na exempted sa mga bagay na ito. Maaaring taliwas ito sa itinuturo ng maraming mga pastor ngayon, pero ito ang nais ipaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na kung papaanong kinopya mo buhay ko, kinopya mo teaching ko, kinopya mo conduct ko, kinopya mo yung aking goal in life, nais kong sabihin sa iyo, there will be persecution. Kasi naranasan ko yun. Pero sabi niya, yet the Lord rescued me from all of them. While Paul was persecuted in many places, 3 locations yung binanggit niya rito Antioch, Iconium, and Lystra. Ano pong mga nangyari dyan, mga kapatid? Una, sa Antioch, na-kick out dyan si Paul. He was kicked out of Antioch for preaching the gospel. Acts chapter 13, verse 50. Kayo na po ang magbasa. Now, ano pa? Sa Iconium, munting na siyang batuhin dyan. Acts 14, verse 5. Pinagtangkaan siyang batuhin, pinagtangkaan siyang patayin dyan. Pero sa Lystra, dito nangyari na yon.
Sa Lystra, according to Acts chapter 14 verse 19, Jews came from Antioch and Iconium. Ano pong ibig sabihin nito? No? But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds. Yung mga nagpe-persecute sa kanya sa Antioch, yung nagpe-persecute sa kanya sa Iconium, magkakalapit na lugar lang yan eh. Nagsunuran sila kay Apostol Pablo, at pagdating sa Lystra, kinumbinsi nila yung mga tao na pagbabatuhin si Pablo. Kalad ka rin sa city. At doon po mga kapatid na experience ni Paul. Yung sabi niya, meron isang lalaki, hindi ko sigurado, nakarating sa ikatlong langit. Siya yun. Na he almost died. Sabi nga, parang dumating na doon sa punto na namatay siya, nakarating siya sa langit eh. Dahil po sa karansang yan sa Lystra. So, after talking about this persecution, binanggit na talagang dadanas siya, ang lingkod ng Diyos noon. At taliwas yon sa mga tinuturo ng mga pastor katulad nito. Alam nyo, in-expect ko sa mga susunod ng taon, siguro baka mga 2018 to 2020, mga ngawit yung kamay ko sa kakapray ng mga kotse nyo. Panginoon, i-cover mo ang Mercedes-Benz na ito. Lord, in Jesus' name, protect it in Jesus' name. Next, Lord, Panginoon, yung kanyang BMW, i-preserve mo siya. Wala ko ipagpe-pray ng mga bulok-bulok, ha? Hindi ko pinapray ng mga bulok-bulok. Amen. 10 years, pinag-pray kitang yumaman. Wala ka pa rin kotse. Pag nakita ka namin sa kalye, 10 taon na, mahirap ka pa rin, sasagasaan ka namin. Okay? Sabi mo sa katabi ko, mag-ingat ka. Sabi mo, after 10 years. Sabi mo, after 10 years, hindi ka pa umaasenso, sagasaan ka namin, sabihin mo. Amen. 10 taon na, wala pa rin blessing. Pag nakita ka namin sa kalye, 10 taon na, mahirap ka pa rin, sasagasaan ka namin. Malayo-malayo po yan sa paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil ang sabi ni Apostol Pablo, 10 years mula ngayon, at sa mahaba pang panahon, you will be persecuted. You will be persecuted. And after talking about his persecution, ano po? 2 Timothy 3:12, ituloy natin ang basa. Anong sabi ni Pablo? In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ewan ko kung saan nahagilap niya si Oriel Balano yung tinuturo niya, pero basically, hindi yan ang tinuturo ni Paul. At ang payo niya sa mentee niya na si Pastor Timothy ay ito. Si Oriel Balano, ang kanyang turo sa kanyang mga mentee, magkakakotse kayo, sasawa kamay ko, kapapatong ng kamay sa mga kotse nyo. 2018, 2020, mga kapatid, 2024 na. Yung kayang mga pinangakuan niya na magkakakotse, yung kayang pinangakuan niya na magkakaroon ng luxury car, hindi kaya niya dapat sagasaan ng sagasaan ngayon dahil wala pa naman talaga yun. Alam niyo po sa UNIDA, sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo, katakot-takot ang mga nagsunuran dyan kay Oriel Balano. May mga BMW na ba kayo ngayon? 2024 na, mga pastor. Meron na ba kayong mga luxury car? Nangawit na ba kamay ni Oriel Balano? Kapapatong ng kamay nyo, kundi katakot-takot na kabulaanan yan. Kasi hindi naman yan ang teaching eh. Hindi yan ang turo. Ang turo ay ano? Ang sabi ni Paul kay Timothy, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. Indeed, all who desire to live a godly life will be persecuted. Paul expanded the scope to let us know that every serious followers of Jesus will face pushback for their faith. Kamumuhian ka. If you are serious about faith, about Jesus, you will suffer for your faith. Hindi dadami kaibigan mo sa mundo. Hindi dadami followers mo sa mundo. In fact, yung tunay na lingkod ng Diyos, nauubusan ng kaibigan sa mundo dahil ipe-persecute ka ng mundo.
Amen? Alam nyo, nung nagsisimula pa lang yung tinig ng pag-asa, aminin ko sa inyo, I started writing devotional materials eh. Yung pong nakaka-inspire, yung mga kwento, ay doon din po ako nagsimula. Pero I realize, hindi naman talaga ako tinawag para mag-inspired. Because it is the Word of God that is inspired. At kailangan yung Word of God ang ipangaral. At nung nagsimula na po ako magturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng mga doktrina, naubos na po yung followers ko. Dati po, maabot yan ng mahigit 100. Yan nanonood, maabot po yan ng mahigit kulang-kulang 200. Ngayon, merong 47. Praise the Lord. May 47 na nanonood sa akin ngayon. But if you are serious about Jesus, you will suffer for your faith. And if you are not serious, you might be able to skate by own suffering. Sabi ng 1 Peter 4:12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Huwag mo ito ikagulat. This is not something strange. This is something that you need to expect. Do not be surprised. Kaya, ang linaw po nito, sinasabi, there are many passages in the scripture that promise persecution. Ang mga Pentecostal, walang hinahanap kundi yung promise of prosperity, promise of wealth, promise of health, promise of miracles. Pero ang sabi ni Paul kay Timothy, there will be a promise of persecution. Let us look at some of the verses. John 15:20. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Ano sabi ni Jesus dito? Hindi naman kayo greater sa inyong master. Kung ako'y pinersecute, persecute din kayo. 1 Thessalonians 3:3, so that no one would be unsettled by these trials. For you know quite well that we are destined for them. Trials is a destination of a faithful believers in Christ. Bakit? Kasi yung trials, yung persecutions, nakakapagpatibay. Philippians 1:29, for it has been granted to you. Granted. Given. Ano daw yun? On behalf of Christ, not only to believe, but to suffer for Him. It was given, it was granted, na hindi lang tayo manampalataya. Diyos ang nagtadhana nito. Ang pananampalatayang meron ka para sa kaligtasan, bigay yan ng Diyos. Pero binigyan ka ng pananampalataya para makilala si Jesus na kanyang bugtong na anak. Pero binigyan ka rin, kapatid, ng suffering. You need to suffer for Him. Amen? Sabi po ni Alistair Begg, Christians are increasingly going to have to choose between obedience and comfort. Believer, anong choice mo? Obedience or comfort? Kasi ang inaalok ng mundo ay comfort, wealth, health. And the next decades will not bring apathy to the gospel, but antagonism. Yan po ang sabi ni Alistair Begg. So, sa verse 13, nagpatuloy si Paul. Kanina, verse 10, binanggit niya paano nakuha ni Timothy yung kanyang mga turo, yung kanyang buhay, yung kanyang lifestyle. Tapos binanggit niya sa verse 11, there will be persecution. Tapos po, sa verse 13, ano pong sabi? Verse 13, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Continuing with the theme of our world, continuing to spin out of control, Paul, the apostle, write, evil people will becoming bad to worse. The evil people are out in the open. Hindi na sila mangingimi. Ipapahayag na nila publicly
iso-social media na nila ang kanilang mga kasamaan. Evil people are out in the open, while impostors are cunning charlatans who deceive others because they are deceived. The evil people will become bad to worse. Alam niyo yung phrase na bad to worse is quite strong. Matindi ang ibig sabihin nito eh. So it translate sa New King James o sa King James Version. Ang sabi, will wax worse and worse. Paul is confident that Timothy won't bail on his faith because of his solid foundation. Naniniwala si Paul na mapagtatagumpayan ni Timoteo ang mga persecutions na ito kahit na nga dumating yung panahon na ang mga tao ay maging mas masama pa dahil merong matibay na pundasyon si Timoteo ng pananampalataya. Kaya hindi po ako nababother kung maglitawan man yung mga bagong mga katuruan na yan, yung mga teaching na yan ang Jesusness ni Ed Lapis, na po. Kung familiar kayo roon, 2017 pa nga yan, no? Nandyan na yan sa YouTube, nagtuturo na siya yan. Pero hindi yan pinansin ng mga leader ng mga churches. Hindi po yan pinansin ng mga evangelical pastors. Dahil una, na biktima rin sila niyan. Alam niyo po yan si Ed Lapis noon. Nagkaroon niya ng mga training sa mga pastor, yung mga Kaliwanagan series, no? Nagpupunta yung mga pastor doon saan ba yun? Sa lugar ni Ed Lapis, nagtuturo doon. Na ano title ng seminar? Kaliwanagan. Nakalaunan, no, hindi pala kaliwanagan, kundi kadiliman ang itinuturo niyang si Ed Lapis. Pero tumahimik yung mga pastor nung nakita nila, naglitawan na itong mga to kasi kahiya-hiya sila eh. Kasi sila mga naging alagad ni Ed Lapis. Pero ayan na po ngayon. Natutuwa ako kasi may mga tao, may mga pastor na nag-e-expose ng mga bagay na ito. Dahil responsibilidad ng isang katulad ni Pablo na pangalagaan ang kanilang kawan katulad ni Timoteo. So, 2 Timothy, punta tayo sa verse 14, but as for you, sabi niya, kung sumama man ang sumama ang mundo ngayon at ang mga tao becoming bad to worse, continue in what you have learned. Yan. So how can a person can continue kung wala naman siyang natutunan? Kaya napakahalaga mga kapatid na may nagme-mentor sa iyo, may nagtuturo sa iyo, may nagbibigay sa iyo ng sound doctrinal teaching. At ang sabi ni Paul dyan, as for you, referring to Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Kasi alam mo kung kanino mo natutunan yon. At importante yun mga kapatid. Makikita po natin sa verse 14, na ini-encourage ni Apostle Paul si Timoteo to stand firm on what Timothy believed. And this is the key point of the passage, as Timothy told to continue, which is the same word translated as abide. Lagi po nating makikita sa sulat ni Paul kay Timothy yung word na I urge you to continue, to abide. Sa 1 John 2:24, ano sabi? Let what you heard from the beginning abide in you. In our present cultural environment, it is imperative for followers of Christ to be convictional, courageous, and compassionate. We must know what we believe, why we believe it, and how we can communicate what we believe to others. In short, we must be unshaken in our faith and unashamed of the gospel. Psalms 62:2 and Romans 1:16. Amen? Grounded, we need to be grounded in truth and live out in God's grace. Our faith in Christ will change our lives. Amen? So, to stand firm,
Make sure you are being discipled by fellow believers. Timothy had been equipped and established because he was discipled by Paul. He was taught by the apostle. At kung titingnan po natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 5, ano sabi diyan ni Paul? I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Tingnan po ninyo, pinanggalingan ng turo ni Timoteo. Nanggaling ito saan? Sa kanyang lola, sa kanyang nanay, at sa mga turo ni Apostol Pablo. Na ang sabi niya, alam kong nasa sayo. Look at the model. Look at the model of mentoring. Timothy was discipled by a parent, a grandparent, and by a mature believer, Paul. Kaya responsibilidad mo yon, kapatid. Humanap ka ng tagapagturo na dadalahin ka sa paglago, na i-equip ka para sa ministeryo for you to be complete. Ayun po ang sabi ng Bible. Ano po? So, when things got hard for Timothy, he could continue faithfully because of the doctrine he learned and because of how it was modeled for him by his lola, by his nanay, and by his mentor, Paul. Kaya, kung tatanungin, how can I be strong? How can I be complete? Ang sabi ni Paul, you need to stand strong, make sure you are being discipled by fellow believers, and second, ito po yung pangalawang punto, una, discipled by fellow believers, and two, discipled by faithful Bible exposition. You need to be discipled, una, by your lola, nanay, and Paul, but the source of the discipling is no other than the Scripture. Timothy had at least 3 mentors who discipled him, but he had one main discipler. It is the Word of God. Can we say amen to that? Maraming nagmentor sa kanya, lola niya, nanay niya, si Pablo, pero lahat ng mga taong ito, salita ng Diyos ang ginamit para turuan siya. Amen po mga kapatid. Ano sabi ng 2 Timothy 3:15? Tuloy po natin. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ano po sabi dyan? The word for childhood is infant. Here's an implication na mula pa pagkabata. At ipinakikita sa atin mga kapatid in application na for us, from birth on up, children need to be taught about the new birth as found in the sacred scriptures. Notice the scriptures makes us wise for salvation, but we need to extend faith in Christ. Ano po? Continuously in order for us to grow. Yan po ang sinasabi ng verse 15. And let us go to verse 16 now. Bakit mahalaga yon? Kasi po sa verse 16, ang sabi ni Paul, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Notice first the word all. In-underline ko po yung word na all. Meaning every single word, every single letter, the jot and title or title of Scripture from first verse in Genesis to the last verse in Revelation ay hininga ng Diyos. Is breathed out by God. Amen? And that is where we get the word inspiration. Because sacred scripture is inspired by God, it is also inerrant, meaning no error. The original manuscript or the original scripture, wala siyang pagkakamali. Infallible, incapable of error, authoritative, complete, sufficient,
and magnificently potent. That is how powerful the Word of God is. Kaya nga, ang ating paniniwala, sola scriptura. That is how powerful the Word of God is. A sword that pierces, a mirror that reveals, a seed that reproduces, more precious than gold, milk that nourishes, sweeter than honey, a lamp that shines, a fire that consumes, a hammer that shatters. That is the Word of God. Amen? At ang ginamit ni Apostle Paul na word ay profitable. The word profitable means beneficial, advantageous, and useful. The Word of God is profitable. At notice 4 ways the Bible is profitable or beneficial. Saan daw ito magagamit? 1, for teaching. It provides doctrinal content. So we know what is right. Kaya nga, ang itinuturo ay Biblia. Doctrine of the Scripture ang itinuturo. At ginagamit din ang Bible saan? Sa pagtatama, for reproof. At ito po yung dahilan ng teaching na ito. Ito po. Tinuturuan tayong sawayin yung mga itinuturong mali sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama. Reproof brings rebuke and conviction, so we know what is not right. So we know the content, the doctrinal content, so we know what is right, and we reproof, so we know what is not right. Amen? Kailangan ganun eh. Minsan ang mga tao, tinuruan mo na nga kung anong tama, hindi pa rin nila matutunan kung anong mali. Kaya siguro tama lang, sa pamamagitan ng Scripture, tama naman ang sabi ni Paul, ituro natin ang tama, and then sawayin natin ang mali. Upang sa ganon, makita ng ating mga mananampalatayang kapatid kung ano ang tama at kung ano ang mali. Amen? And we are corrected so we know how to get right. Correction is the positive side of rebuking. And this has the idea of restoring someone by helping them get back on their feet. Amen? At saan pa raw po magagamit? Saan pa raw advantageous ang Scripture? Pang-apat, training. Training speaks of chastening by changing our character so we can stay right by living righteously. Amen? Napunta na po tayo sa verse 17. Chapter 3, verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped. This is the purpose. The purpose of having a mentor, ano po? And the purpose of having the Scripture is so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The word complete means capable. Hindi po perfect. Wala namang magiging perfect sa mundong ito. Nobody is perfect and will become perfect unless bumalik ang ating Panginoon. Pero ang ginamit ni Paul ay complete, na ang kahulugan ay capable, sufficient, qualified. Qualified to do the work of the ministry, capable in doing the work of the ministry, and sufficient in doing the work of the ministry. The word equipped has the idea of being fully furnished or meaning fitted out. Literally, it means to be super equipped. Now, being a pastor, being a leader, are you super equipped? We need to be super equipped. And how can we do that? By continuous study of the Word of God. Huwag kayong papalya. Huwag kayong titigil. Last Sunday, meron kami isang elder ng church na 2 weeks na absent sa pananambahan. Hindi naman siya absent dahil namasya lang siya. Meron po siyang ministry na ginampanan sa isang church din namin doon sa East Winnipeg. Pagbalik niya, sabi niya, Bishop, 2 linggo kong wala sa church. Parang kulang na kulang. Kakaiba pag wala ako dito eh. Sabi ko, bakit? Iba yung Word of God. Iba talaga yung napapakain ka ng salita ng Diyos. Natutuwa po ako pag nakakarinig ako ng gano'n. At maging dito sa Tinig ng Pag-asa, pag-absent po ako. Pag hindi po ako nakapag-broadcast, may magme-message po sa akin, Bishop, na-miss namin yung teaching. Na-miss namin kung ano ituturo mo. No, kasi kung
Kayo po, pamilyar naman sa Tinig ng Pag-asa, araw-araw po ito eh. At take note, hindi po tayo umuulit ng mensahe. Kung umulit man tayo ng topic, ng tema, hindi po parehas katulad nung dati. Kasi ang salita ng Diyos, laging bago. Laging fit sa pangangailangan mo. Laging tama sa konteksto ng buhay mo. Amen? At ang purpose nito, no, we are to get the Bible into our heads and hearts and then live it out through our hands, because what we believe about the Bible affects our beliefs and our behavior. Can we say amen to that? Kaya mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, we declare that the Scripture is the highest. Ano po? Scripture is our highest and final authority. Hindi tradisyon, hindi political correct culture, or our feelings, or our political party, or the church, or the Pope, or the Supreme Court. The final authority and the highest authority is the Scripture. Sola Scriptura. The Bible alone and only the Bible is the basis of our faith. Walang iba. Kaya ito ang patuloy at paulit-ulit nating inaaral. So, what you believe about the Bible will determine your beliefs and your behavior. Another amen to that. If you don't believe in the Bible, you will make up your own beliefs and you will behave however you like it. At ganito po ang sinasabi ng mundo ngayon, walang pakialaman. Alam niyo po ba, nagpalabas na yung Rolando Garcia ng kanyang statement doon sa kanyang video na ipinalabas. Galit pa siya at ang sabi niya, yung video niyan ay intended privately sa mga tinuturuan ko. Hindi yan dapat ikalat ng iba at may repercussion yan, pwede ko kayong idemanda. Hello? Kapag inilabas mo ang teaching mo sa social media, it is no longer private. It is now a public property, public consumption. Kaya maging ang mga tinuturo ko rito, subject yan sa lahat ng scrutiny. Subject yan sa lahat ng bashing. Subject yan sa lahat ng comments. Tanggap ko yan. Kung ano man yung inyong opinion, i-comment nyo. Kung may tanong kayo, itanong nyo. Kung anong gusto nyo sabihin, sabihin ninyo. Pero that will not deter me. It will not deter me from preaching the word. I will continue. I will preach the Bible. I will preach the doctrine of the Scripture. And what I think I believe. Kasi what I believe, it will basically show in my behavior. Amen? If you believe the Bible to be inspired, inerrant, infallible, and authoritative Word of God, then your beliefs and your behavior will reflect that. Amen? So only the Bible and the Bible alone became the fundamental, foundational battle cry of the Reformation. Kaya po, nagkaroon ng Reformation yung 5 solas, and one of the sola is sola scriptura. To make the Bible available to common men. To let the believers open their Bible and know the Word of God. Upang hindi mamanipula ng mga leader ng simbahan na hindi naman nagtuturo ng tunay na salita ng Diyos. So the question is the same in our day. What is the final authority for the Christian? When asked to explain why the Reformation spread throughout Europe, ang sagot ni Luther, the Word did it all. Amen? When the preachers Charles Spurgeon was asked to defend the Bible, sabi niya, defend the Bible? I'd sooner defend a lion. You don't defend the Bible. You open its cage and let it roar. If you want God to speak to you, open the Bible and start reading. Mga kapatid, hindi natin ipinagtatanggol ang Bible. Hindi natin idinidepensa ang Biblia. Hindi kailangan ng Biblia ng tagapagtanggol. Ang kailangan ng Biblia ay ang tagabasa for God to be known to others. And that is just what we're doing. And that is just what I am doing.
Alam niyo mga kapatid, God didn't spend 1,600 years and use over 40 different authors, most who never met each other, for us not to rely, or for us to now rely on personal experiences and extra biblical revelation para ma-determine kung anong kalooban ng Diyos. Hindi nag-aksaya ng mahabang oras ang Diyos. Maraming mga tagasulat para ikaw ay humana pa ng ibang kalooban ng Diyos sa panag-inip, sa vision ng pastor, at kung ano-ano pang sinasabi ng mga pastor na wala sa Biblia. Sapat ang scripture para alamin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, anong dapat gawin? We get the Bible into our head by getting into it. The Word resides in our heart when we let it get into us, and it's fleshed out in our daily lives through our hands when we live it out obediently. Amen? So we are committed to live out what the Bible teaches regardless of the cost, no matter the pain, without regard for the consequences. Sanay na ho ako sa bashing. Sanay na po ako sa ina-unfriend. Sanay na po ako sa inaakusahan ng kung ano-ano. But that will not stop me from preaching the Word. Because if you stand on the certainty of Scripture, you will be going against the tidal wave of moral relativism in our society. You will be mocked, ignored, and perhaps even persecuted. So be it, bring it on. Amen? So ito po ang paalala ni Pablo kay Timoteo, and I hope naging paalala rin sa bawat isa sa atin. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.